Isa ka ba sa mga taong nais mag-hunt ng mga kayamanan? Kung ang pag-uusapan ay mga sangkap sa pagluluto, lalo na ang spices, tanyag ang bansang India. Mayaman din sila sa kultura at maraming lugar dito ay may deposito ng ginto. Ang kanilang mga kasuotan ay talaga namang nakakamangha. Pero ang isa pang tanyag sa bansang ito ay ang tinatawag na Padmanabhaswamy Temple. Lagpas 3 siglo o centuries na ang lumipas mula nang ginawa ito ay hanggang ngayon ay nananatili itong nakatayo sa kinalalagyan nito. Dumaan na rin ang mga digmaan at kalamidad at buo pa rin ito. Matatagpuan ang templong ito sa Thiruvananthapuram, Kerala, India. Pinaniniwalaang naitayo ang gusaling ito noong 16th century. Kilala rin ito sa tawag na The City of Lord Ananta. Sinasabi ding ang templong ito ay tirahan ni Mahavishnu. Siya ay ang pinunong deity ng Vaishnavism na isang uri ng Hinduism. Itinuturing siyang supreme god ng mga deboto ng nasabing paniniwala. Ano ba ang misteryo dito sa templong ito? Sa ilalim daw ng naturang templo ay may matatagpo ang mga kayamanan. At ayon sa mga eksperto, ang templo ay nagtataglay ng 6 na vaults o kwarto na pinagtataguan ng mahahalagang bagay. Nabuksan ang mga naturang vaults, subalit merong isa na hindi nila mabuksan hanggang ngayon. Sa mga nabuksang vaults, natagpuan nila ang 3.5 pie o feet na estatwa ni Mahavishnu na yari sa ginto. Marami ding mga mamahaling bato tulad ng ruby at emerald at alahas ang natagpuan. At namangha ang mga nakadiskubre dahil may nakita silang maraming gold coins sa loob ng vaults. At ayon sa pagsusuri ay panahon pa ni Napoleon at sinuunang Romano ang mga natagpuang gold coins. May mga upuan din na yari sa ginto ang kanilang nakita. Tinatayang ang mga kayamanan na natagpuan doon ay bilyon-bilyon ang halaga. Ang naturang mga kayamanan daw ay handog ng iba't ibang imperyo noong sinuunang panahon tulad ng Pandyas, Pallavas, Cholas, Cheras at marami pang iba. Ang pangalawang pintuan o vault ang tanging hindi mabuksan ng mga tao hanggang ngayon. Sinasabing ito ay sinelyohan para hindi mabuksan ng mga mandarambong. May palamuti ang pintong ito ng mga ahas at pinaniniwalaang ang Diyos ng mga ahas ang nagbabantay sa loob nito. Matagal ng panahon, meron mga taong nangahas buksan ito. Subalit nang malapit na sila sa pinto ay natakot sila dahil may narinig silang malakas na agos ng tubig na nagmumula sa loob ng pinto. May naniniwala pa nga sa kanila na may mga Diyos daw na nananahan sa loob. Simula nga noon ay wala nang nagtangkang buksan ito. Pinaniniwalaan kasi nila na kapag nabuksan ito ay malulubog sa mataas na tubig ang buong syudad. May paniniwala din sila na ang tanging makakapagbukas lang daw ng pintuang ito ay ang makapangyarihang yogi na siya ring nagbigay ng buhay sa Garuda Mantra. Bawat taon, napakaraming turista ang dumarayo upang masilayan ang kagandahan ng Machu Picchu na matatagpuan sa Peru. Sinasabing ang naturang puok ay para sa mga makapangyarihang lider na mga Incas. Ang iba ay nagsasabi na ang kabundukang ito ay naging sentro din ng pagtatanim at iba pang uri ng kalakalan noong sinuunang panahon. Ayon sa mga eksperto, sa lawak ng Machu Picchu, tinatayang 750 katao ang kayang mamalagi dito. At sa kanilang pagsasaliksik, may natagpuan silang 200 kalansay sa pook na ito. Kaya nabuo ang kanilang haka-haka na posibleng ang lugar na ito ay dinarayo lamang ng mga sinuunang tao noon upang ipagdiwang ang kanilang seremonyas at tradisyon ng kanilang relihiyon. Ang ilan sa mga kalansay na natagpuan ay nagtataglay ng bungo na pahaba ang itsura. Pinaniniwalaang noong nabubuhay pa ang mga sinuunang Incas, ang kanilang mga pinuno at makapangyarihang individual sa kanilang tribo ay sadyang pinapahaba ang kanilang bungo. Tanda daw ito na sila ay nakatataas kumpara sa mga normal nilang mamamayan. Nahahawig nga ang kulturang ito sa kultura ng mga Mayans. Ayon sa mga historians, naitayo ang Machu Picchu noong kalagitnaan ng 15th century at ito ay sa pamumuno ni Pachacuti Inca Yupanqui.
Hindi biro ang pagtayo ng gusali sa naturang pook. Ang uri ng batong dinala sa itaas ng bundok ay granite. At sa dami ng mga batong ito na bumubuo sa syudad ay talagang mamamangha ka kung paano nila ginawa ang gusali. Kung magtutungo ka dito, kailangan mong isaisip na may mga ipinagbabawal na lugar na hindi mo dapat puntahan. May naitala na ngang casualty o pagkamatay dito, kaya pag-iingat ay kailangan. Matagal na rin ang lumipas at sa dami ng mga dayuhang nakapunta dito, may isang grupo na nakapansin ng isang misteryosong pinto. At ang leader ng grupo ay ang engineer na si David Crespi. Humingi ng permiso ang grupong ito sa mga namamahala sa naturang lugar upang sila ay magsaliksik kung ano ang silbi ng naturang misteryosong pinto. Gumamit sila ng georadar at kanilang nadiskubre na merong mga lagusan sa loob ng pinto. At may hinala din silang may mga hagdan sa loob ng pinto. Sa pamamagitan din ng georadar, nakitaan din ang presensya ng iba't ibang uri ng metal ang loob ng pinto. Gumamit na din sila ng endoscopic camera upang masilayan ang loob nito. Subalit malalim ang lagusan at napakabigat at ang lalaki ng mga batong iniharang sa misteryosong pinto. Bagamat kaya naman magkaroon ng excavation sa lugar, ang gobyerno ng Peru ay mahigpit na pinagbabawalan ang mga eksperto na hukayin o magsagawa ng excavation sa naturang lugar dahil baka nga daw gumuho ang syudad. May isang artikulo ang lumabas ayon sa pagsasaliksik ni Thierry Jamin at nakasaad dito na ang lalim daw ng misteryosong pinto ay naglalaman ng mga labi ng lider ng sinaunang Incas na si Pachacuti Inca Yupanqui. At may posibilidad din nga daw na may mga kayamanan doon. Napakagaling ng mga sinaunang tao noon kung paano nila itatago ang mga pinakamahalagang bagay sa kanilang buhay. Marami pa tayong mapapag-usapan katulad nito, kaya sana ay subaybayan ninyo ang susunod naming videos.